What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Darius Britt. Nagtatrabaho siya bilang isang intern sa isang magazine, ngunit hindi maayos ang takbo ng kanyang buhay. Malungkot at litong-lito siya dahil ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ina. Patuloy na sinusubukan ni Darius na magtrabaho, ngunit pakiramdam niya ay may malaking puwang sa loob niya. Isang araw, may nangyaring kakaiba sa magazine. May natanggap silang isang kakaibang patalastas. Nakalagay dito, kailangan ng kapareha para sa paglalakbay sa oras. Hindi garantisado ang kaligtasan, magdala ng sariling armas, isang beses pa lang itong nagagawa. Mukhang baliw at hindi kapanipaniwala ang patalastas. Binabanggit nito ang paglalakbay sa oras, panganib at mga sandata. Karamihan sa mga tao sa magazine ay iniisip na biro o prank lamang ito. Ngunit iba ang pananaw ng senior ni Darius na si Jeff. Naniniwala siya na ang taong nagsulat ng patalastas ay may kakaiba at kapanapanabik na kwento. Pakiramdam ni Jeff ay maaring itong maging isang mahusay na paksa para sa isang artikulo. Nagpasya siyang hanapin ang lalaking nag-post ng patalastas at sulatan ito ng kwento. Inanyayahan niya si Darius at ang isa pang intern na si Arnau na sumama sa kanya. Naglakbay silang tatlo patungo sa address na nakasaad sa patalastas. Pagdating nila roon, napansin nilang isa itong maliit na baybaying bayan malapit sa dagat. Simple lang ang kanilang plano. Gusto nilang tahimik na hanapin ang lalaki at alamin ang lahat tungkol sa kanya nang hindi niya nalalaman na sila ay mga mamamayhag. Pagdating sa bayan, nagsimulang maghanap sina Darius at Arnau sa taong nagsulat ng patalastas. Naglakad-lakad sila, nagtanong-tanong at nagmasid sa mga tao. Matapos ang mahabang paghanap, napansin ni Darius ang isang lalaking mukhang kahina-hinala. Dahan-dahan niya itong sinundan at pinanood ang kanyang mga kilos. Nang pumasok ang lalaki sa isang grocery store, nanatili si Darius sa malapit at nakinig sa kanilang usapan. Dito niya nalaman na ang pangalan ng lalaki ay Kenneth at nakatira siya sa bayang iyon. Kasabay nito, may nalaman din tayo kay Jeff. Hindi lamang siya pumunta sa bayang ito para sa artikulo. Nakatira rin doon ang dati niyang kasintahan na si Liz at lihim niyang nais na muli nitong makita. Kalaunan, pumunta si Jeff sa bahay ni Kenneth at direktang kinausap siya. Sinabi niyang nais niyang maging kapareha nito sa paglalakbay sa oras. Hindi agad naniwala si Kenneth at nagsimulang magtanong. Tinanong niya si Jeff kung bakit niya gustong bumalik sa nakaraan. Walang malinaw na sagot si Jeff. Nakabahan siya at nagsimulang magsabi ng malabo at walang saysay na bagay. Mabilis na naunawaan ni Kenneth na hindi seryoso si Jeff at wala siyang tunay na dahilan upang maglakbay sa oras. Dahil dito, tinanggihan ni Kenneth si Jeff. Kalaunan, sinabi ni Jeff kina Darius at Arnau na hindi nagbibiro si Kenneth. Totoo niyang naniniwala sa paglalakbay sa oras at seryoso siyang bumalik sa nakaraan. Pakiramdam ni Jeff ay mapanganib, ngulit kaakit-akit si Kenneth. Pagkatapos nito, binigyan ni Darius ng pagong gawain. Inila niyang makipagmita muli si Darius kay Kenneth at subukang mas maunawaan ito. Sa una, kakaiba at medyo nakakatakot ang ideya para kay Darius, ngunit bored at nawawala rin siya sa direksyon ng kanyang buhay. Gusto niya ng kakaiba, ng something kapanapanabik. Dahil dito, sineryosa niya ang gawain at tinanggap ang hamon. Muling nakipagmita si Darius kay Kenneth sa parehong grocery store. Sa pagkakataong ito, kalmado at kumpiyansa ang kanyang kilos. Sinabi niyang nais niyang bumalik sa nakaraan dahil sa isang mahalagang personal na dahilan at nais niyang maging kapareha ni Kenneth. Maingat na nakinig si Kenneth sa kanyang mga sinabi, mukhang nahambang at naging interesado siya. Hiniling niyang maglakad sila upang makapag-usap ng pribado. Habang magkasama silang naglalakad, bigla nang nakaramdam ng takot si Darius. Nag-alala siya na baka agad niya subukan ng paglalakbay sa oras o gumawa ng mapanganib na bagay. Para makatakas sa sitwasyon, mabilis siyang nagdahilan. Sinabi niyang may sumusunod sa kanila. May isang hindi pamilyar na kotse sa kanilang likuran at nang lingunin ni Kenneth, nakita rin niya ito. Agad niyang pinaniwalaan si Darius. Kumuha siya ng baril sa kanyang kotse at tinakot ang hindi pamilyar na driver.
Mabilis na umalis ang kotse. Dahil dito, nakaligtas si Darius sa ngayon. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Kenneth na dapat silang magkita muli sa laong madali. Kinabukasan, nakipagmita muli si Jeff sa kanyang dating kasintahan na si Liz. Sa bayan, nang makita siya ito mula sa malayo, napagtanto niyang binago na siya ng panahon. Hindi na niya nararamdaman ng espesyal ni Liz tulad ng dati. Dahil dito, napadismaya at nalito si Jeff at nagpa siyang wag na siyang lapitan at naglakad palayo. Kalaunan, inimbitahan ni Kenneth si Darius sa isang laban ng football sa high school. Naniniwala siyang ligtas ang lugar na iyon at walang susunod sa kanila. Habang nanonood ng laban, ipinaliwanag ni Kenneth na bago ang paglalakbay sa oras, kailangan niyang munang subukan kung angkop si Darius bilang kapareha. Gusto niyang matiyak na siya ay malakas at mapagkakatiwalaan. Tinanong ni Darius kung saan sila pupunta sa nakaraan. Sinabi ni Kenneth na babalik sila sa taong 2001. Mananatili lamang sila roon ng sandali at babalik din agad. Ipinaliwanag niya na kailangan pa ng kaunting pag-aayos ang time machine at magiging handa ito makalipas ang ilang linggo. Dumating din sina Jeff at Arnau sa parehong laban. Uminom ng beer si Jeff habang nanonood ng laban. Kilausap niya si Arnau na dapat niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Liz. Ipinaliwanag niya na hindi matapas na husgahan si Liz nang hindi man lang itong nakakausap ng maayos. Napaisip si Jeff sa payo ng payo at nagpa siyang baka mas mainam na kausapin niya si Liz. Bigla namang napansin ng isang gwardya na umiinom ng beer si Jeff at Arnau at pinalayas sila sa stadium. Habang nangyayari ito, nakita nila sila at nakilala ni Kenneth. Inakala niyang muli siyang sinusundan ni Jeff. Dahil sa galit at pagiging ingat, umalis si Kenneth sa stadium. Bago umalis, sinabi niya kay Darius na magkikita pa sila muli. Kinabukasan, sinimulan ni Kenneth ang seryosong pag-aaral kay Darius. Tinuruan siya kung paano gumamit ng baril at kung paano bumaril ng tama. Pinagawa rin itong mabibigat na ehersisyong pisikal para lumakas ang kanyang katawan. Mahirap ang pagsasanay, ngunit nagustuhan niya ito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kalayaan. Walang naghuhusga sa kanya o nagsasabi kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil dito, naging komportable siya sa presensya ni Kenneth. Unti-unti, nabuo ang isang matibay na ugnayan sa pagitan nila. Pagkatapos ng pagsasanay, umupo sila sa tabing dagat at nag-usap. Tinanong ni Kenneth kay Darius kung bakit talaga niya gustong bumalik sa nakaraan. Sa una, iniwasan niya ang tanong at nanahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakas loob at sinabi ang totoo. Ikinuwento niya na noong siya ay 14 years old, namatay ang kanyang ina sa isang aksidente. Hanggang sa ngayon ay masakit pa rin sa kanya ang pagkawala nito. Araw-araw niyang namimiss ang kanyang ina at pinagsisisihan ang maraming bagay. Kaya nais niyang bumalik sa nakaraan kahit makita lamang ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Samantala, sa wakas ay nagpa siya si Jeff na makipagmita sa kanyang dating kasintahan na si Liz. Masaya si Liz na makita siya at mainit niyang tinanggap sa kanyang bahay. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga buhay. Nalaman ni Jeff na nakapagtayo siya ng isang matagumpay na negosyo sa bayan. Hiwalay na si Liz at mag-isa nang naninirahan sa bayan. Napagtanto ni Jeff na nagbago at lumago si Liz tulad din niya. Kinabukasan, nagpatuloy ang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, nag-record ng video si Darius ni Kenneth. Ang video ay para sa magiging sarili ni Kenneth sa hinaharap matapos ang paglalakbay sa oras. Sa video, sinabi ni Kenneth na kung pinapanood niya ito, ibig sabihin ay naging matagumpay ang misyon at nakapaglakbay sila sa oras. Ipinaliwanag niya rin na pumili siya ng kapareha kung sakaling malito siya o mawalan ng direksyon, may tutulong sa kanya upang bumalik sa tamang daan. Kalaunan, pumunta sila sa isang diner para kumain. Habang naroon, napansin ni Darius na may prosthetic na tainga si Kenneth. Nang banggitin niya itong ng kaswal, hindi naging komportable si Kenneth at bigla siyang umalis sa diner. Maya-maya habang nasa kotse, ipinaliwanag niya ang rason. Ikinuwento niya na noong siya ay bata, isang prosthetic na tainga lamang ang kaya ng kanyang mga magulang. Dahil dito, tinawag siyang kakaiba ng ibang bata at madalas siyang pagtawanan. Malalim ang naging sugat ng karanasang ito sa kanya kaya ayaw niyang pag-usapan ito. Lubos niyang naunawaan ang kanyang nararamdaman.
Sinabi niyang tinawag din siyang kakaiba noong siya ay nag-aaral. Dahil dito, lalo silang naging malapit sa isa't isa nang mapagtanto nilang pareho silang may mga sugat mula sa nakaraan. Pagbalik, ikinwento ni Darius kina Jeff at Arnau ang lahat ng kanyang nalaman kay Kenneth at ang unti-unting pagbuo ng kanyang koneksyon dito. Kinabukasan, tinawagan ni Kenneth si Darius at sinabi niyang kailangan nilang mangalap ng ilang gamit para sa time machine. Pumayag si Darius kahit medyo nag-aalinlangan siya. Magkasama silang naglakbay sakay ng isang van at dumating sa isang malaking pasilidad. Bago pumasok, nagsuot ng maskara si Kenneth at sinabi kay Darius na maghintay muna siya sa van. Pagkatapos ay pumasok siya ng mag-isa. Naramdaman ni Darius ang pagkalito at kaba dahil hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang gagawin ni Kenneth. Sa loob ng pasilidad, pumasok si Kenneth sa isang bodega at nagnakaw ng maraming kagamitan. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang kariton. Habang palabas na sana siya ng tahimik, napansin siya ng ilang empleyado. Nanatiling kalmado si Kenneth at nagkunwaring nagtatrabaho roon. Normal siyang naglakad patungo sa labasan, ngunit may masamang pakiramdam ang mga empleyado, kaya sinundan nila siya. Nang mapansin ito, biglang tumakbo si Kenneth patungo sa paradahan. Mabilis niyang ikinarga ang lahat ng kahon sa van. Si Darius, bagamat gulat na gulat, ay naging alerto at agad pinaandar ang van at nagmaneho palayo ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Pagkatapos umalis sa lugar, huminto sila sa ibang lokasyon at inilipat ang mga ninakaw na kagamitan sa ibang sasakyan. Pagkatapos ay nagmaneho silang muli at nagtago sa isang tahimik at liblib na lugar. Naniniwala si Kenneth na maaaring hinahanap pa rin sila ng mga empleyado. Sa sandaling ito, lubos na nauunawaan ni Darius ang nangyari. Napagtanto niyang ninakaw ni Kenneth ang mga kagamitan. Siya ay tuluyang nataranta at nagpanik. Nakaramdam siya ng takot, pagkalito at galit. Makalipas ang ilang sandali, kumalma rin silang dalawa. Pagkatapos, nagpasya na si Kenneth na sabihin ng totoo. Ipinaliwanag ni Kenneth na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang kasintahang si Belinda na wala na raw sa mundo. Ibinihagi niya ang kanyang masakit na nakaraan kay Darius. Noong 2001 daw, nagtatrabaho silang dalawa ni Belinda bilang mga server sa isang restaurant. Simple at masaya ang kanilang buhay noon. Ngulit isang araw, isang lasing na lalaki ang bumangga ng kanyang sasakyan sa bahay ni Belinda. Namatay si Belinda sa aksidenteng iyon. Sinabi ni Kenneth na mula noong araw na iyon, hindi na kailanman naging pareho ang kanyang buhay. Gusto niyang bumalik sa nakaraan upang iligtas si Belinda. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Darius. Nauunawaan niya ang sakit ni Kenneth dahil nawalan din siya ng isang taong mahal na mahal niya. Kinaumagahan, ibinaba ni Kenneth si Darius sa parehong lugar kung saan niya ito sinundo. Tahimik silang naghiwalay. Maya-maya, bumalik si Darius sa motel at ikinuwento kina Jeff at Arnau ang lahat. Ipinaliwanag ni Kenneth na ninakaw ni Kenneth ang mga kagamitang panglaboratorio at malapit na niyang matapos ang time machine. Nababahala si Jeff sa kanyang narinig. Naniniwala siyang mapanganib at posibleng baliw si Kenneth. Sinabi ni Jeff na dapat nilang puntahan at tingnan mismo kung talagang gumagawa si Kenneth ng time machine. Palihim silang pumunta sa bahay ni Kenneth. Sa garahe nito, napansin nilang mga kakaibang makina at hindi pangkaraniwang kagamitan. Ngumit bago pa nila masuri ng mabuti, nakita nilang paalis na si Kenneth sakay sa kanyang sasakyan. 2 police car ang humahabol sa kanya. Pinatunayan nito na talagang hinahabol siya ng mga ahente ng gobyerno. Mabilis na sumakay sina Jeff, Darius at Arnau sa kanilang sasakyan at sinundan ng habulan. Sa gitna ng paghabol, nagawang lokohin ni Kenneth ang mga pulis at nakatakas. Nawala siya sa paningin ng mga police car at tuluyang naglaho. Kinahapunan, lumabas sina Jeff at Liz upang magtanghalian. Magaan at komportable ang kanilang pagsasama. Nag-usap, nagtawanan at nasiyahan ang presensya ng isa't isa. Ang tanghalian ay nauwi sa isang date at naging maayos ang lahat. Muli silang naging malapit at kalaunan ay naging mas personal ang kanilang ugnayan. Samantala, dinala ni Kenneth si Darius sa malalim na bahagi ng kagubatan. Doon, nakita niya ang isang malaking truck na nakaparada ng malayo sa kalsada. Binuksan ni Kenneth ang truck at kumuha ng isang kahon. Ipinaliwanag ni Kenneth na mahalaga ang kahong ito.
Ipinaliwanag niyang kung sakaling magtagumpay sila sa paglalakbay sa oras at may mangyaring masama o kung mahuli siya ng gobyerno, mag-iiwan siya ng sulat sa loob ng kahon. Sa ganitong paraan, malalaman ni Darius na may masamang nangyari. Tahimik na nakinig si Darius, nakakaramdam ng kaba, ngunit nahipoy din ng tiwala ni Kenneth sa kanya. Sa bayan, masayang-masaya sina Jeff at Liz matapos ang kanilang oras na magkasama. Biglang gumawa si Jeff ng isang malaking desisyon. Nag-propose siya kay Liz at hiniling na sumama siya sa lungsod upang magpakasal sila. Nabigla si Liz sa alok ni Jeff. Sinabi niyang 2 araw pa lamang silang muling nagkikita at hindi niya agad maaaring iwanan ng kanyang bahay, trabaho at buhay. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila at muli silang naghiwalay. Galit at nasaktan, bumalik si Jeff sa motel. Kalaunan, pumunta siya sa isang lokal na party kasama si Arnau. Uminom ng marami si Jeff at sinubukang kalimutan ang kanyang nararamdaman. Sa party, naging pabaya at walang ingat si Jeff at naging malapit sa ibang mga babae. Sa parehong gabing iyon, mas nagtagal pa ang pagsasama ni Kenneth at Darius. Lalong tumibay ang kanilang ugnayan at sa isang emosyonal na sandali, naghalikan sila. Kinaumadahan, nagising sina Jeff at Arnau na matinding hangover. Habang masama pa ang pakiramdam ni Jeff, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss. May sinabi siyang nakakagulat. Ayon sa kanya, buhay pa si Belinda at hindi kailanman namatay sa anumang aksidente. Ibinigay niya rin ang kasalukuyang lokasyon ni Belinda. Agad niya itong ibinalita kina Darius at Arnau. Magkasama silang pumunta upang makipagkita kay Belinda. Sa bahay nito, nagkunwaring mamamahayag si Darius at humingi ng interview. Tinanong niya si Belinda tungkol kay Kenneth. Ipinaliwanag ni Belinda na magkasama silang nagtrabaho sa isang restaurant. Tahimik at medyo kakaiba si Kenneth at alam niyang gusto siya ni Kenneth. Ngunit kaibigan lamang ang tingin niya kay Kenneth. Pagkatapos, ikinwento ni Belinda na nakipag-date siya sa isang lalaki na nagngangalang Ron. Nagselos si Kenneth dahil dito. Isang araw, dahil sa galit, binangga ni Kenneth ang kanyang sasakyan sa bahay ni Ron na nagdulot ng isang malabing aksidente. Walang namatay at dahil kaibigan niya si Ron, hindi na sila nagsumbong sa pulis. Pagkatapos ng insidenteng iyon, tuluyang nang pinutol ni Belinda ang lahat ng ugnayan niya kay Kenneth. Lubos na nasira ang damdamin ni Darius nang marinig ang kwentong ito. Lahat ng sinabi ni Kenneth sa kanya ay tila kasinungalingan na nayon. Nang lumabas si Darius sa bahay, dumating ang 2 ahente ng pulis at sinimulang tanungin si Kenneth tungkol kanya. Ibinulagay nilang matagal nang may ugnayan si Kenneth sa mga siyentista ng gobyerno at nangungulekta ng impormasyon tungkol sa mga particle accelerators. Pinaghihinalaan silang isang ispyay. Binanggit din nila na kanikakailan lamang ay nagnakaw siya ng kagamitan sa isang pasilidad. Lubos na nabasag ang damdamin ni Darius sa impormasyong ito. Litong-lito at sugatan ng loob, sumama si Darius kina Jeff at Arnau sa bahay ni Kenneth. Nagulat si Kenneth nang makita siya. Kalmado niyang sinabing maglalakbay sila sa time machine mismo sa gabing iyon. Nawalan ng pagpipigil si Darius. Sinabi niya sa kanyang kakagaling lang niya kay Belinda at buhay ito. Hiningi niya ang buong katotohanan. Sumagot si Kenneth na kung buhay si Belinda, patunay iyon na gumana ang kanyang time travel. Naniniwala siya na sa kanyang huling pagtitik ay nakabalik siya sa nakaraan at nailigtas ang buhay ni Belinda. Bago pa siya makapagsalita muli, sinimulang pasukin ng mga ahente ng gobyerno. Sumugod si Jeff at binalaharan si Kenneth na nandoon ang pulis upang siya'y arestuhin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kenneth na sina Jeff, Arnau at Darius ay magkasabwat pala. Pakiramdam ni Kenneth ay pinagtaksilan siya at naniniwala siyang buong panahon ay nagsinungaling si Darius sa kanya. Sinubukan ni Darius na magpaliwanag. Sinabi na kahit bahagi siya ng grupo, totoo at taos-puso siyang nagsimulang magmalasakit kay Kenneth. Ngunit tumanggi si Kenneth na makinig. Puno ng galit at sakit, tumakbo siya palabas ng bahay at dumiretso sa kanyang time machine. Sa labas ng bahay, labis na nagalit si Darius. Sinigawan niya si Jeff at sinisi ito sa paghatak sa kanya sa lahat ng problemang ito. Pakiramdam niya ay nasaktan, nalito at pinagtaksilan siya. Sa sandaling iyon, may napansin si Arnau na mahalaga. Itinuro niya na bukas pa ang pinto ng garahe. Pumasok silang 3 sa loob. Ang kanilang nakita sa garahe ay lubos na ikinagulat nila. Ang buong lugar ay puno ng mga papel tungkol sa paglalakbay sa oras.
May mga komplikadong ekwasyon, siyentipikong tala at detalyadong mga file tungkol sa mga particle accelerator. Ang lahat ay mukhang seryoso at pinag-isipang mabuti. Dahil dito, may mahalagang bagay silang naunawaan. Hindi baliw si Kenneth. Siya ay talagang napakatalino at maaaring nakabuo siya ng isang tunay na time machine. Sa sandaling maunawaan nito ni Darius, tumakbo siya patungo sa kalapit na lawa. Doon niya nakita si Kenneth. Nakita niyang itinayo niya ang time travel machine sa loob ng isang bangka. Totoo ang makina at handa na itong gamitin. Lumapit si Darius at taus-pusong humingi ng tawad. Inamin ang katotohanan. Sinabi niyang oo, noong una ay lumapit lamang siya kay Kenneth dahil sa kanyang assignment sa magazine. Ngunit hindi niya kailanman siyang pinagtawanan, ulinin lang. Sinabing totoo sa kanya ang lahat ng mga sinabi ni Kenneth at ngayon ay lubos na siyang naniniwala rito. Sinabi niyang nais niyang sumama sa kanya at maging bahagi ng paglalakbay na ito. Nakinig si Kenneth at pinatawad siya. Hiniling niya kay Darius na sumakay sa bangka kasama niya. Pagkatapos ay may sinabing nakakagulat. Sinabi niyang hindi na siya babalik sa nakaraan para kay Belinda. Natagpuan na raw niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Sa pagkakataong ito, babalik siya para kay Darius. Hinalikan ni Kenneth si Darius, pinaandar ang time machine at biglang lumitaw na napakalaking kislap ng liwanag. Sa isang malakas na pagsiklab, naglaho sa oras ang bangka, ang makina at silang dalawa. Ang mga pulis na nasa paligid ay wala nang magawa kung hindi manood ng gulat na gulat habang naglalaho ang lahat sa harap ng kanilang mga mata. At dito nagtatapos ang kwento. Ngunit may isang malaking tanong na nananatili. Totoo ba o hindi ang kwento ni Belinda? Hindi nagbibigay ng malinaw na sagot ang pelikula, ngunit may isang mahalagang detalye. Sa patalastas na isinulat ni Kenneth, malinaw niyang sinabi na minsan na siyang naglakbay sa oras. Nagbibigay ito ng mahalagang pahiwatig. Ipinapahiwatig nito na sa orihinal na timeline, sina Kenneth at Belinda ay talagang magkasintahan. Sa unang timeline na iyon, isang lasing na driver ang tunay na nagdulot ng aksidente at namatay talaga si Belinda. Matapos siyang mawala, binuo ni Kenneth ang time machine at bumalik sa nakaraan upang iligtas siya. Dahil sa paglalakbay na iyon, nagbago ang timeline. Sa bagong timeline nito, nabuhay si Belinda. Ngunit wala siyang anumang alaala ng orihinal na timeline. Sa bersyon nito ng realidad, kaibigan lamang ang tingin niya kay Kenneth, hindi kasintahan. Ayon sa ideyang ito, ang pelikula ay naganap sa ikalawang timeline kung saan hindi kailanman naging magkasintahan sina Kenneth at Belinda. Kahit si Kenneth mismo ay hindi lubos na naunawaan na nabago na ng una niyang paglalakbay sa oras ang lahat. Kaya niya sinasabing tungbuhay si Belinda, ibig sabihin ay gumana ang kanyang proyekto. Sa huli, napatunayang totoo ang ideyang ito nang sakta-sakta pong naglaho sa oras sina Kenneth at Darius. Magkikita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!